So our next stop is the Gobustan Rock Formation. Yung ticket dito is same lang dun sa Gobustan Museum 10 Manat. So ayan, i-check natin kung anong meron dito. So hindi naman kami prepared na aakyat pala kami ng bundok tapos naka-OOTD kami, di ba? Pero carry lang. Okay lang din maglakad kasi ang ganda naman nung ilalakaran. Hindi naman siya ganun katarik and also flat din naman siya, although medyo rocky and delikado rin pumunta dun sa edge. So sinabihan kami na huwag kami pupunta dun sa edge. So ang ganda ng view at ng weather, guys. So meron ditong tour guide na ini-explain niya yung history nitong rock formation sa Gobustan. Commercial muna, guys. Ayan, napagkatuwaan ako ni Maricel. Mag-majorette daw ako. O, sige, go! So, while busy yung iba na makinig dun sa tour guide, kami naman nagpipicture. Actually, nakikinig din naman kami. Pero, syempre, sinisingit namin yung mag-picture kasi ang ganda nitong area. So, ayan, mag-i-slow motion pa ang lola nyo. Ang ganda kasi ang liwanag ba ng kuha. At nakakahinayang naman kung hindi mo ika-capture yung lugar, diba? So, this is for my memory as a video diary na rin, diba? So, meron din mga flat area na pwede ka magpahinga kapag feel mo pagod ka na. Pero, itong mga areas na to, sinamantala namin na walang tao. So, kami lang yung nagpipicture. Ang ganda niya, pang wallpaper. And also, meron pang mark dito ng Gobustan Rock Formation. Ito yung pinaka gusto kong kuha. Kasi kitang-kita mo yung skyline saka yung baba ng mountain. Ang ganda. Breathtaking ang view. So, at this time, medyo na-lowbat na yung cellphone ko. Kaya wala akong masyadong kuha ng rock formation sa Gobustan. Ngayon, nandito na kami sa Yanardag. This is a famous destination as well in Azerbaijan. Makikita nyo dito yung ano nila, unending fire from the mountain. So, halika, pasok na tayo. Pasok mo, bubungad agad sa'yo yung fire na nasa gilid ng bundok. And ang sabi nila, ang matagal na panahon na daw to, ilang taon na to, burning pero unending siya. And actually, amoy kerosene or LPG nga yung sumisingaw dun sa fire. So, hindi rin kami masyadong lumalapit kasi malakas yung hangin. So, any moment pwede kaming maabot ng fire. So, be careful lang sa pagbisita dito. So, meron siyang amphitheater na viewing parang malayo dito sa ano. Pero kasi meron daw kasing time na talagang ang taas ng fire nitong Yanardag. Kaya meron silang parang viewing amphitheater dito sa may harap, which is hindi ko lang nakuhanan. Bumaba kami dyan from the entrance, bababa ka pa. So, habang binibidyo ko sila Sir and Jess, sabi ko wag silang masyadong lalapit dun kasi baka mamaya dahil sa lakas ng hangin maabot sila. So ayan, magkuha muna kami dito ng aming souvenir videos for the vlog. Actually, from the website, habang nag-check kami, bago kami nagpunta dito sa Azerbaijan, I was expecting na mahaba itong fire na to sa Yanardag. Yun pala, siguro mga 10 meters lang, 10 to 20 meters lang ang haba niya. Pero, amazing pa rin kasi talagang non-stop yung kanyang fire and also yung amoy. So, ayan, magmo-moment muna kami while capturing this beautiful experience ng fire sa Yanardag. Actually, dati talagang bundok daw to which they develop into residential areas na. And sa left side ng Yanardag is yung highway na papunta ng Baku.
So how do we know na legit yung fire na to? Kasi even during the snowfall or yung kasagsagan ng winter, which is makapal yung snow, meron pa rin daw fire dito sa bundok. Kaya lang, sayang lang, nung nagpunta kami is hindi pa nag-start ang snowfall. Pero winter na rin this time. So sa mga nagpunta dito during winter, malamang na witness nila na may snow dito pero may apoy pa rin. So, di ba amazing? Sinulit na namin ang pagtitig dito sa apoy kasi hindi namin alam kung kailan ulit kami mapupunta dito sa Azerbaijan, di ba? So, enjoy na lang natin yung experience na to. And once in a while talaga guys, magandang mag-travel kasi you will learn about new countries, new culture, their histories. Nakaka-amaze, saka nakakaalis din ng stress. And also, makakamit ka rin ng mga tao from around the world na i-share sa'yo yung kanilang kultura, yung kanilang mga pagkain, religion, and everything about their country. So, it's amazing. Ang gandang pagmasdan ng sumasayo na apoy sa slow motion. It's really captivating to watch. No? Parang feeling ko tuloy, ayoko siyang iwanan ng tingin. Amis ako sa fire na to. While watching sa fire, para ka na rin nagme-meditate. Kasi very calming yung effect nung fire sa akin. So, meditation ang nangyari dito. This reminds me of the sun solar flare. So, madami ring turista dito. Actually, marami kami nakapasalubong na kapwa Pilipino, Indian, Pakistan, mostly from UAE. Pag tinanong mo sila from UAE usually. So, nakakatuwa lang. So, ito yung view from the bridge, which is mataas na part din ng Yanardag area na to. So, makita nyo, meron kaming kuha from the upper part ng mountain na to. At syempre, hindi namin palalagpasin na magkuha ng pictures dito sa kanilang #Yanardag. Nakita rin namin itong magandang spot for video. So, hinintay lang namin na maubos yung tao kasi ang daming tao dito kanina. So, ayan na nga, tingnan niyo si Jess while she do a slow motion video. And of course, ako din, syempre, diba? Dito sa may taas, meron silang parang mini park na meron ding showcase ng mga old rocks na may engravings. Pero in-enjoy muna namin yung swing. At syempre, for comedy, ayan, kung ano-ano pinagagawa namin. So ano ka? Wala mag... More pictures to come. Ito yung view sa surroundings ng mini park dito sa Yanardag. At sa likod namin is yung main expressway na. So, ayan, mabuti natin while we're at it. Actually, nasolo namin tong area na to. So, watch out for the continuation of this vlog on part 12. Bye!